Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binibining Marie Cornicdao, ang inyong guro sa Mother Tongue-Based Education para sa oras na ito. Halina't samahan niyo akong alamin at pag-aralan ang paraan ng pagbibigay ng ibang pamagat sa babasahin. Sa pagbibigay ng ibang pamagat o titulo sa mga nababasa, kailangang basahin itong mabuti upang malaman ang main idea o pangunahing ideya ng mga binabasa. Ang pangunahing ideya ay mahalaga upang makita ang totoong mensahe ng kwento at upang makita din ang maaaring ipalit sa pamagat nito. Ito ang magsisilbing susi upang mapadali ang pagpapalit ng pamagat ng isang babasahin. Ngayon naman ay may babasahin akong maikling kwento sa inyo. Ang pamagat ng kwento ay ang mga bata. Ang mga bata ay nasa sapa. May dalang banga at tasa ang mga bata. Kasama pa ng mga bata ang mga alaga. Masasaya ang mga bata at ang mga alaga nila na nagtampisaw sa sapa. Ang kwento na ito ay tumutukoy sa mga batang nasa sapa na may daladalang iba't ibang kagamitan. Ang orihinal na pamagat nito ay ang mga bata. Ngunit kung babasahing mabuti at papalitan ang pamagat nito, maaari natin kunin ang pangunahing ideya upang makabuo ng panibagong pamagat. Maaaring ang ihalili sa pamagat sa kwento ay mga masasayang bata na nasa sapa. Dapat nating tandaan na sa paghahalili ng pamagat ng isang kwento o babasahin ay tignan lamang ang pangunahing paksa. Ang pangunahing paksa o main idea ay ang tema ng paksa ng kwento. Kadalasan, makikita ito sa unang pangungusap o hulihan ng pangungusap. Ano kaya ang magandang pamagat para sa talata na aking babasahin? Maaga pa lamang ay gising na lahat ang mga tao sa bahay ni Mang Isidro. Ang bawat isa ay abalang nagbibihis at naghahanda papunta sa simbahan. Nakasuot ng maganda at puting damit si Eloisa. Ito ang araw ng kaniyang kasal. Ano ang magandang pamagat para sa talata? Si Eloisa? Maaga pa? Ang araw ng kaniyang kasal? O sa simbahan? Magaling! Ang araw ng kaniyang kasal. May iba't ibang kahulugan ang bawat kulay. Ang asul ay kapayapaan at ang pula ay katapangan. Pag-ibig naman ang kahulugan ng rosas at panibugho naman ang dilaw. Kasaganahan naman ang berde at kalungkutan ang itim. Marami pang kulay ang may kahulugan. Ano ang magandang pamagat para sa talata? Iba't ibang kahulugan ng kulay? Ang rosas ay pag-ibig? Marami pang kulay? O kasaganahan ang berde? Magaling! Iba't ibang kahulugan ng kulay. Ang aklat ay nagbibigay ng iba't ibang impormasyon. Ito rin ang nagdadala sa atin sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang ating pagkatao ay nagbabago rin. Ang lahat ng bagay ay matututunan natin sa aklat.
Ito ang mga kahalagahan ng aklat. Ano ang magandang pamagat para sa talata? Ang pagkatao ay nagbabago? Ang mga bagay sa aklat? Kahalagahan ng aklat? O nagdadala sa iba't ibang bansa? Magaling! Kahalagahan ng aklat. Ngayon naman ay magpapakita ako ng iba't ibang larawan ng mga sikat na kwentong pambata. Ating palitan ang kanilang mga pamagat sa pamamagitan ng pagpili ng iyong sagot sa hanay. Una, ang pangit na bibe. Ano kaya ang magandang panghalili sa pamagat ng kwentong ito? Magaling! Ang kakaiba sa lahat ng bibe. Ano kaya ang magandang pamagat na panghalili sa kwentong Ang Daga at ang Leyon? Magaling! Ang mabangis na nilalang sa gubat. Ano naman ang magandang pamalit sa pamagat ng kwentong Si Kalabaw at Si Tagak? Tama! Ang magkaibigang puti at itim. Ano naman ang gagamitin natin para sa alamat ng pinya? Tama! Si Pina, maraming mata. O ang kwentong Ang Tatlong Biik. Ano ang magandang panghalili sa pamagat ng kwentong ito? Magaling! Ang tatlong magkakapatid. Tandaan sa paghalili ng pamagat ng isang kwento o babasahin, tignan lamang ang pangunahing paksa. Kadalasan, makikita ang pangunahing paksa sa unang pangungusap o hulihan ng pangungusap. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Muli, salamat sa panonood mga bata.